Po sa inyong lahat, welcome po sa programang Apa Pilipinas sa DWIZ, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. At sa ngalan po ni Kuya Andy Vital at ni General Jerry Samudio, ako inyong taong bahay, si Emil Carrion. At sa mga kababayan nating nasa kalsada, nako, ingat-ingat po dahil maulan. Kaya naman, syempre, ang kasunod niyan, pag kayo ay nabasa, siguradong sipon. Kaya ingat-ingat po at siguraduhin nyo ang inyong mga payong, jacket ay nakahanda. At kasama po natin ngayon sa studio si General Virgil Garcia. General Garcia, sir. Magandang gabi sa iyo, Ka Emil. Magandang gabi sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. Magandang gabi po kay Major General Gilbert Lianto, kay Major General Marlo Salazar at yung ating partner na si Brigadier General Rene Calonzo. Yun, oo. At actually last week pa Last week pa gusto ko nang kamustahin si General Garcia tungkol dun sa Kongreso ng Bayan. Yan. So, kumusta na po? Anong update dun sa Kongreso ng Bayan? Yung Kongreso ng Bayan, mukhang merong mga follow-up sessions, Okay. hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At yung panawagan ng pagbabago Mhm. ay gusto nilang paigtingin. Okay. Kaya nagpupursige yung grupo, yung People's Initiative. Yun. Oo, napansin ko po may malaking pagkakaiba. Kasi yung mga unang kino-cover ko nun ay talagang ika nga puro expose, puro paglalantad ng mga di umano'y anomalya. Pero sa ngayon, merong legal side. Ano po ang malaking pagkakaiba nito sa inyong kumbaga kayo'y inimbita para mag-join doon. So ano po ang bagong perspektibo ng ganito? Well, ang naunawaan ko dun sa gusto ng grupong yon is magkaroon ng pagbabago pati sa liderato ng Kamara dahil sabi nila na subukan na natin yung nakaupo ngayon. Mas maganda siguro kung iba naman para magkaroon tayo ng kumbaga freskong pag-iisip para Okay. sa pagpapalakad sa ating Kongreso at ng mas matutukan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan at ng ating bansa. Ano po? Yes. Napunta po tayo dun sa masyadong na politiko. Yes. At ang isa pa pong hindi nagustuhan doon is yung unholy alliance with, alam nyo na, doon sa grupong namayagpag at talagang nagamit ng gusto ang ating Kamara Yes. sa kanilang agenda. At sa totoo nga niyan, talagang doon sa 3 verified complaints, puro sila yon. Yan. Oo, yan. Yung angulo na yon doon sa 3 verified complaints, ano po ang nakikita nyo na kumbaga, may epekto dito sa Kongreso ng Bayan? Yun po yung, kumbaga, hindi maganda sa panlasa ng ating mga kababayan dahil kitang-kita naman ng ating mga kababayan. Akala ko, walang register. Hindi, kumbaga, hindi napapansin ng ating mga kababayan. Pansin naman pala nila na, kumbaga, namayagpag yung mga, alam mo na, yung grupo na yon at sila yung kumbaga, hindi maganda yung mga nangyayari na, isipin mo, sila na yung nagpapakulong. Okay, so hindi na gustuhan ng taong bayan yun. Kaya ang ano nila is, siguro sumubok tayo ng iba naman para yun naman ang magdala sa atin to a different height. Okay. In progress and development na talagang kailangan natin na ang tingin ng ating mga mamamayan, ng ating mga kababayan is that
kumbaga ang Kongreso at ang Senado, ang Kamara at ang Senado, Yes. ay katuwang ng Pangulo sa mga kinakailangang mangyari sa ating bansa. Kumbaga, sila yung nag-iisip Okay. Sila yung gumagawa ng batas para sa ikagaganda, ikahuhusay ng ating buhay, Mm. ng ating pang-araw-araw na, alam mo na. Pero hindi, napunta tayo dun sa, wala tayong masyadong nakitang naging magandang pagbabago sa kanyang liderato dahil na-politicize pagkatapos yun na nga. Parang na-polarize pa ang dating, no? Oo. Parang nagkakampihan. Oo. In such a way na pag nagkakampihan, kung hindi ka kasali dito sa grupong ito, sorry ka. Parang ganon. Ganon. So, kaya may mga nabanggit na mga pangalan doon na kaya lang, yung tingin ko naman doon sa mga binanggit na pangalan na pwedeng pumalit. Kung pwedeng pumalit. Oh. Parang sa grupo rin nila. Pwede naman, pero hindi ko alam kung ano talaga ang kanilang kulay. Ano? Kasi isa sa mga nababanggit nga doon ay si Congressman Albi Benitez. At hindi natin alam kung ano talaga. Pero isa pang bagay na napansin ko doon, General, ay talagang parang well-represented, iba't ibang sektor. May taga-transport, may urban poor, may former police, may former military, may mga dating taga-gobyerno, dating taga-LGU, merong pa mga marginalized na indigenous people. Okay? Dumating talaga sila. Oo. Yes. Ano pong napansin yung ito ba ay strength ba ito para sa grupo or ano nyo? Baka nga mas dumami pa yung representation sa mga susunod na pagtitipon sa panawagan ng pagbabago. Okay. At diyan nga na nasimulan sa liderato ng Kamara. Ang napansin ko lamang doon, parang, pwede namang magkaroon ng pagbabago kahit nagaling din sa grupo nila, Okay. sa mayorya, pero siguro kung mamimili din lang tayo, mamili tayo nung bigyan na natin ng representasyon kahit nagaling din sa Mindanao. Pwede naman dito sa gitnang Luzon. Yan. O kaya, basta mamili tayo ng yung karapat-dapat na mayroong vision at mayroong pagmamalasakit sa ating bayan. Yes. Ang nakikita ko na ako nagbanggit Okay. yung taga Mindanao. Sabi ko, meron naman dyan, hindi naman to piling politika, pero sa tingin ko, sa tinagal ng panahon na si Congressman Isidro Ungab, naging congressman at naging chairman pa yan ng Appropriations Committee, pwedeng sumabak sa pamimilian. Ano sa palagay mo? At mas maganda naman, syempre, na merong ganyan, merong choices, ika nga. Para kung sino man ang talagang makita ng mga kapwa congressman na merong ganyang puso para bagsilbi sa taong bayan, ay yun ang kanilang iboto bilang Speaker of the House. Maganda parang pagpili parang yung, hindi ko alam kung ganito eksakto yung pagpili ng Papa. I-submit nyo yung mga pangalan na gusto nyo. Kung yung sino yung pinakamarami, di unti-untiin natin hanggang sa malimitahan natin. Yes. Diba? Halimbawa, ang unang 5 pinakamarami, itong mga pangalan na ito. Tapos, bulahin natin ulit. Okay. Hanggang sa dumating tayo sa 2 na lamang at yung 2 ang pamimilian. Tama. Diba? Parang pwede rin siguro na ganon, diba? Pero may isang lumabas na parang may
may semblance ng sedition dahil ang kanilang isa sa panawagan ay revolusyon, hindi eleksyon o eleksyon ano ba sa paningin niyo ang mas Siguro dapat? yung panawagan na yon gumamit lang ng tagline na kumbaga nakakatawag ng pansin agad Okay. sa taong bayan. No? Pero actually ang panawagan is election revolution. Okay. Revolution kasi gusto nila ng pagbabago sa ating halalan sa pamamaraan ng pagboto natin sa ating mga government leaders, yung mga liderato natin na nagsishape ng future ng ating bayan. Yun ang gusto nila. And they called it revolution kasi gusto nilang makakuha ng mass base, Okay. suporta ng tao. Dahil alam mo, walang revolution na very important ingredient ng revolution is the support of the masses. Okay. So, tinawag nilang revolution because they want the masses to support the call for change. No? Kaya naging ganon. And yung election o revolution, siyempre, pagka nadinig mo yon, calling attention agad eh. Oh, okay. Ano to? Parang, di ba? Meron na bang matatapang na seditious mind na naninigaw at nag-iimbita ng kaguluhan? Hindi naman po ganon. Yun yung grupo na yan yata yung People's Initiative, yung unang kongreso ng bayan. Yes. Oo. Yung People's Initiative, United People's Initiative. Ito ano rin sila, composed of different sectors of our society. So, yung panawagan po ng pagbabago napakarami pong nagma-mushroom na grupo calling for change. And siguro nararapat pakita natin sa taong bayan we are willing to accept change. Yan yung pinakamahirap tanggapin sa lahat. Pero kung ipapakita mo sa tao na okay, gusto ko ng progreso, gusto ko na ayokong maging stumbling block, ayokong maging pahirap sa ating mga kababayan, I am willing to step down, mamili kayo kung sino ang gusto nyo. Palitan natin. Sige, palitan nyo ako. Okay lang. Kung yun yung magiging talagang kumbaga pulso ng Yes. bayan, Yes, di ba? yes, yes. Na magkaroon ng pagbabago dahil sa hindi maganda yung hindi maganda yung nakita ng taong bayan sa kanyang pamumuno na hindi naman talagang kakampi ng bayan yung mga namayagpag. Yes. Yan yung sinasabi kong wag po yung mga anak ng bayan, kundi yung tunay na makabayan. Na nagmamahal sa bayan, hindi yung sinasabi nilang mahal nila ang bayan, pero gusto nilang sirain ang bayan. Yes. Napakarami pong yung epekto nitong mga huling pangyayaring hindi dapat nangyari. Kasi walang nangyari sa 3 taon, walang masyadong naging progreso, walang masyadong naging inusad ang ating pamahalaan dahil na-focus tayo dun sa Bangayan sa politika. bangayan, sa politika, yung personal motivations, yung mga ganon, and yung pag-fabricate ng mga ebidensya. Kitang-kita naman po natin yan. Kahit na i-deny ninyo, nakita ng tao. Ako, nakita ko anong klase mga witnesses yung pinroduce natin. Pagkatapos nagpalipad pa tayo ng Pilipino, hindi po talaga maganda. So kailangan po natin ng pagbabagong tunay. Sa Senado, maaaring makakita na tayo ng pagbabago doon. Because the landscape in the Senate has changed. Yes, opo. Pag-assume nung mga bagong halal, ibang-iba na po yung we might see a different majority in the Senate. And so hindi natin alam ngayon kung ano yung mga kaganapan sa Kongreso. Nagkakaroon na nga ng mga manifestation of support here and there. No? Kumbaga parang may loyalty check pero hindi natin alam kung ano yung namumuo doon. Baka nagsisimula na yung migration because we've seen from
from the results ng election, Yes. na yung sentiment ng tao. Although I will tell you that hindi fair itong nakaraang halalan, hindi fair sa yung incumbent at saka yung mga newcomer, yung mga chuma-challenge sa mga incumbents because napakarami nilang ipinagbawal, napakarami nilang ginawa. Pagkatapos yung pamimigay po ng ayuda sa panahon ng halalan. Ng halalan. Hindi po maganda yan. Parang nagkalat ang nagkalat ang medical mission, nagkalat ang feeding, nagkalat ang ayuda. Yun, talagang pagkatapos, ang masama nito, ang namimigay ng ayuda, ang namimigay ng akap, tauhan ni congressman. Nako. Paano ang gagawin mo doon? Di ba? Anong pakialam nyo? Dapat DSWD. Dapat doon, ito listahan ng mga taong Indigent. dapat bigyan, indigents, monitorin namin if you're following it. If you're doing it the right way. If you're doing the right thing. Yes. Hindi yung anak ng tinapay. Di ba? Siyempre, parang madalas nga sinasabi, may tinitignan at may tinititigan. Yung mga alam nilang kasangga nila, yun yung sagana sa ayuda. Saka wala akong nakita dito sa administrasyon na to na merong maliit na sumubok bumangga sa mga malalaki na nakatigan. Okay. Wala talagang so yung hindi So I was nung una, sabi ko I am excited. Excited ako sa mga changes, excited ako sa mga maaring mangyari because this is my second chance. Yes. It is my chance to redeem my good name and therefore I will do good. All right? Kayo na po ang kumusga. Wala po tayong ganun yung nangyayari. So, ganun, nakita naman nating lahat kung ano ang nangyari. At saka, halimbawa, yung ating pinalipad na tao. Yes. Sinasabi ko sa ICC, kung kriminal yung nandyan sa inyo, walang ganyang outpouring of support. Tama. Isipin mo lang, ang daming Pilipinong pumunta dun sa Hague para ipakita yung pagmamahal nila dun sa taong nandun sa kanila. Hindi mo pa ba maramdaman yun? Yes. Dito sa Pilipinas, kita mo rin naman yung dami ng tao. Kuyog. Nakita mo ba yan doon sa yung daming tao noon? See? So, walang kriminal, walang mamamatay tao. Walang pinuno ng extrajudicial killing na mamahalin ng tao ng ganon. Yes, yung outpouring of support at nakita nga na yung ibang lugar doon ay pinalitan na nga ng pangalan na naging Duterte Highway na, Duterte Park na. Yes. Napapag-usapan lang po dahil pinag-uusapan natin bakit natin gusto nang magkaroon ng pagbabago. So, kayo pong mga nandyan, katulad ng mga abogado natin na nagtatagisan na dyan sa impeachment, ano po? Ayan, katulad yan, that's a distraction. Yes. You know, I cannot imagine allowing this thing to happen, na-distract Yes. Nawala sa track yung trend na dapat rumaragasa sa pagbabago para sa taong bayan, ano? At ang inaasahan natin ay talagang pagbabago kasi nga bagong Pilipinas. Kanina medyo nag-scroll ako nung mga post ng mga tao, yung mga comments. Ano raw ba ang diyan sa impeachment? Ano raw ba ang mas mataas? Ano raw ba ang mas mahalaga? Yung technicality o yung saligang batas? Saligang batas. Alam po ninyo yung saligang batas ang talagang pinakamataas, ang pinakanasusunod. At lahat po ng ating batas ay nakaangkla diyan sa ating saligang batas. Yung technicality po, procedural po yan na na inilatag. Naglatag po kasi tayo ng rules ng patakaran.
Ngayon, kung tayo'y naglatag ng patakaran, dapat po yung patakaran masunod. Yun po yung tinatawag na technicalities. Ngayon, kung kini-question po nung defense, o sige, mag-impeachment tayo, pero una muna, sagutin nyo ng mabuti. Talakayin natin, nasunod ba yung patakaran na inilatag natin? Alam na alam ng taong bayan, 3 yung verified complaint. Yes. Okay? November 28 yung una. December 4 yung pangalawa. Ilang araw yan mula November 28 to December 4? May isang linggo. Oo. O pagkatapos ng December 4, December 18. Gano'ng katagal ulit yan? 14. Di ba yun yung mga 2 tatlo? weeks, Yun yung 3 verified complaint. Ano ang sabi ng patakaran ng Kongreso? Ano ang sinasabi ng saligang batas? Pag ito'y natanggap, yung pag-file ng verified complaint, kailangan sabihan agad ang Speaker of the House at yung Speaker of the House within 10 calendar days, kailangan maisama sa order of business ng House. Yun yung patakaran eh. Yan yung ating rules, no? Yes. So, 3 yun. Isa lamang ang pwede. Ang susunod na rule na sinasabi sa Constitution, there can only be one impeachment complaint. There can only be one impeachment proceedings initiated against the same person within the same 12-month period. Yun. Within the 12-month period. Okay? So, sa isang taon, isa lamang. Okay, anong sabi ng Supreme Court? Ano ba ibig sabihin ng initiated? Ang sabi ng Supreme Court, pagka tinanggap ng Secretary General yung verified complaint, kailangan, sabi sa rules, ora mismo, i-refer niya sa Speaker of the House who will direct that it be included in the order of business within 10 session days. Okay? Di kailangan ganun yung mangyari. 3 po yan. Anong ginawa mo dun sa una, yung November 8? Ang sabi, immediately referred to the Speaker of the House. Yes. Yung immediately, gaano ba kabilis yung immediately? Mahirap po bang imaginein yung immediately, parang, immediately. Immediately. Di ba? Mahirap pang unawain na yung immediately, immediate. Di ba? Kapag immediate, parang tinanggap mo ngayon, halimbawa, tinanggap mo ngayon. ASAP siguro yan. hanggang kinabukasan, dapat bukas, ma-refer mo na sa Office of the Speaker of the House. At sinasabi naman, yung Speaker of the House, kailangan maipasali niya sa calendar of business within 10 session days. Yung susunod na 10 session days, dapat kasali na yun doon sa order of business. Ano nga ba talaga definition sa legal parlance ng Yung alin? immediately? Immediately. Hindi siguro Webster. Immediate. Kaya kung nagbigay na ako ng example, siguro pwede mo nang sabihin, tinanggap mo ngayon, hanggang bukas, dalahin mo na. Di ba? Ganon. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin pag sinabing immediately? Parang, eto ba'y kailangan ba talagang legal meaning ng immediately o Webster meaning? Webster meaning siguro, kung immediately, kumbaga, sa Tagalog, agad-agad. Di ba? Agad-agad. Pag sinabi mong agad-agad, natanggap mo ngayon, siguro hanggang bukas pwede. No? Pwede nang mai-consider na agad-agad. Pero kung, yun nga, ang pinag-usapan natin kanina, 3 yan November 28, December 4, December 18. Anong ginawa mo dun sa... Sabi ng Supreme Court, ng ating saligang batas, Yes. there can only be one impeachment proceedings initiated against the same person within the 12-month period. Alright? So, dahil isa lamang, yung initiated, ano ibig sabihin ng initiated? Yung initiated, pag sinabing initiated, sabi ng Supreme Court dun sa kaso ni nung impeachment ni Justice Davide. Pag sinabi mong initiated, yung pagtanggap ng Secretary General ng verified complaint immediately referred to the Speaker of the House who shall direct that it be included in the order of business. Ayan. Once that is done,
that is already considered an initiation. Okay. Okay. So yun ngayon yung gustong linawin ng depensa. Teka muna, may jurisdiction ba ang Senado to proceed o wala? Kaya yun po yung tinatawag na, yung sinatanong natin na, ano ba ang mas mataas? Wala pong mas mataas. Mataas po ang saligang batas. Pero yung technicality, kailangan po muna nating alamin, may jurisdiction ba yung Senado to hear the impeachment, yung articles of impeachment, kasi kailangan malinaw po 1, 2, 3, November 28, December 4, December 18, anong ginawa mo dun sa tatlo? Alin doon ang pinorward mo? Inantay mo ba? Kung inantay mo yung pangalawa at pangatlo, bakit alam mo may pangalawa at pangatlo? Ayun. Alright? Ngayon, kung inantay mo, ano na yung immediately? Hindi nasunod. Ano ba ang ginawa ninyo ron? Kailangan malinaw yon. Kasi kung hindi yun malinaw, we go to, sa akin pong pananaw bilang abogado, to me that is jurisdictional. Okay. Nagkaroon ba ng kasi kung binayolate mo yan, hindi pwede. Talaga hindi pwede. And kahit naman sa ordinary proceedings sa korte, merong mga pagkakataon na it gets to the bottom of things. Pagka jurisdiction, ibang usapan yan. Pag jurisdiction over the person, okay lang, wala nang problem. Pero yung sa subject matter, na-violate mo ba itong constitutional provision na ito? Yes. Provision din kasi ng Constitution, only one initiated. Tatlo yan, di ba? Alright. That is November 28, December 4, tapos December 28, di ba? Yung fourth verified complaint, yung naging articles of impeachment na final ng February 5, ano yun? Kailangan, layo February 5 nakita mo naman, di ba? So, kailangan malinaw. And kailangan muna nilang harapin itong mga bagay na ito. Huwag yung madaliin ninyo na kailangan mag-hearing na tayo. Kailangan mag-proceed na tayo kasi sabi din ng saligang batas, once all these things have been complied with, yung mga requirements, no? Meron kasing mga periods yan Pagdating doon sa pinakahuling period doon sa House of Representatives, it will be submitted or transmitted to the Senate. At ang sinasabi naman ng Constitution is once it is transmitted to the Senate, trial shall forthwith proceed. Yan. Okay. Under normal circumstances, kung nasunod po lahat ng trial shall forthwith proceed, wala pang usapan doon. Walang pagtatalo doon. Dahil in the ordinary course of things, yun talaga yung nangyari. Yun talaga, nasunod natin yung kung paano yung step by step doon sa ating saligang batas. Yun yung, di ba? Wala tayong magagawa. Talagang trial shall forthwith proceed. Yun talaga yung nakasulat sa Constitution. Pero kung may issue, teka muna. Ano yung ginawa nyo? Itong pinail nyo ng February 5, ano ba ito? Yes. Ito ba yung halo-halo ng tatlo? Hindi na yan yung dati. Okay? Hindi nyo rin nasunod yung within, kasi pagkatapos nun, ang sinasabi is, una muna, within 10 days. Ganon, no? Tapos merong 3 days Yung 3 days is pagtanggap pala ng pagtanggap ng Speaker of the House, he has 3 days na mapa-include niya yung session day. Session day. When you say one session day, ito yung one session day is may quorum may session yung Kamara at merong quorum. All right? So that's considered one session day. So within 3 session day, kailangan maipa-calendar niya, and in yung calendar, within 10 session days, ma-include in the order of business. Pagkatapos nun, i-refer na, after pala i-calendar, ganito pala, galing sa Secretary General kay Speaker of the House, ipapa-include niya sa order of business. Pagkatapos nun, pag natalakay na, within 3 days, it will be referred to the proper committee, which is the Committee on Justice. Yung Committee on Justice, meron silang 60 session days. Okay. Magpapadala sila ngayon ng notice doon sa respondent, kay Vice President, in this case.
Pagpadala na kay Vice President, sagutin mo yung verified complaint. Si BP pwedeng sumagot, pwedeng hindi. But yun nga yung Committee on Justice has 60 session days. Okay. Okay? Meron silang 60 session days para matapos yung investigasyon. Mag-i-investigate sila eh. Prosecution na kasi sila ngayon eh. So meron silang parang preliminary investigation. Ngayon, kailangan isubmit nila yung report. Pag nakagawa ng report yung committee, pag yun ay inapprove ng majority ng members ng committee, edi isasubmit na yun sa House. Yes. Pag submit sa House, yung House, by a vote of 1/3 of all the membership of the House, may either reject or approve the committee report. Okay? Yes, yes. So, ibig sabihin, may mga proseso na dapat talagay sinunod mula pa sa Kongreso hanggang sa Senado na kumbaga itong mga pangyayaring ito ay hindi lamang po ang nakikita kasi natin dito kumbaga meron bang nilabag na ang ultimate effect ng nilabag kung ano ang mga epekto sa ating mamamayan, sa ating ordinaryong Pilipino. Yung committee report ng Committee on Justice, pagka yun pinirmahan ng 1/3 of the membership of the House, that becomes the article of impeachment. Okay. Yung article of impeachment na yun yung itatransmit sa Senate. In the ordinary course of things, trial shall forthwith proceed. Ganun yun. So ngayon, ang kine-question ng depensa, teka muna, nasunod ba natin to? Kasi ano ba nangyari dun sa tatlo? Kasi tatlo yung naunang complaint. Yan. Tama. So ayusin lang muna. Kung yan naman ay mariresolve, masasagot ng mabuti ng Kamara, talagang dapat mag-proceed. Maganda rin namang mag-proceed kasi dyan natin malilinawan sa ating mga kababayan, yung mga sinasabing, yung mga accusations. Yes. Pero ito pong sasabihin ko sa inyo. Huwag nyo pong alamin kung sino talaga si Mary Grace Piat. Oo nga pala, oo. Hindi po, hindi nyo naman po malalaman kung sino talaga si 007, hindi po ba? Hindi ho ganun yun. Huwag nyo pong sunugin yung mga nagmamalasakit sa atin. Yung po ang gustong-gusto ng mga kalaban ng ating Estado is malaban nila sino-sino to at paano. Yan. Paano nyo kami ginagastahan. See? All of these things will come out in the open. Hindi po, Brian. Ang tanong ko po sa inyo, paano kung malaman mo si Mary Grace Piatos, anak mo pala? Yun. Di sunog na. Kawawa yun, mamatay yun. O tatay mo pala. O nanay mo. O kapatid mo. Hindi po yun. Anyway, yung mga ibang bagay, yes, pwede. Pero yan po yung ating masasabi dyan tungkol dyan sa naging at doon po pasok distraction ng ating Kongreso. May pa ang gusto sabihin. Yes. Yung ngayon, minamadali ninyo, i-issue din kasi yung last day nyo, tinransmit sa last day of session ng Senado, tapos ngayon mamadaliin nyo yung Senado. Nakita nyo na pong gahol na kayo sa oras. Bakit nyo minamadaling i-file? Pwede naman sa susunod sa 20th Congress, di tuloy-tuloy na. Di ba? Tuloy-tuloyin nyo na. I-refile nyo. Yung verified complaint, sundin natin yung proseso di wala tayong ganitong problema, wala tayong ganitong issue. Hindi ko lang maintindihan bakit kayo nagmamadali. At dito papasok sa binanggit mo kanina, doon kay Mary Grace Piatos General, ay yung kung paano pinapangalagaan ng ating constitution at ng ating gobyerno yung intelligence at yung security ng ating bayan. Kasi kaya nga may tinatawag na intelligence fund at confidential fund. Kasi talagang yan ay kumbaga top secret ang mga bagay na yan, General. Merong merong
special Mm. procedure sa pag-liquidate ng confidential and intelligence fund. Yes, yes, yes. Ang akin pong masasabi yan sa issue ng confidential and intelligence fund na yan, Mm. huwag po ninyong, dahil ang susunod po dyan, meron din po kasing confidential and intelligence fund ang Office of the President. Yes. See? So, sinasabi ko sa inyo, you have to be able to read between the lines. Ano yung motivation nung nagpo-push? Bakit nila yan gustong gawin? Because they calculate, they estimate, pwede pong mangyari. Nangyari na sa Senado, is a change of landscape. Sa political landscape sa Senado, pwedeng magkaroon ng pagbabago ng leadership doon. Sa Kamara, pwede rin po. And when that happens, sino po ang susunod na nakasalang sa impeachment? Nag-handle din po yan ng confidential and intelligence fund. Kakalkalin din po nila yan. See? So, distraction during the first 3 years, another distraction during the second 3 years. Ano ang nangyari sa administrasyon nitong nakasalang, nitong nakaupo? Di wala siyang nagawa. Puro Kundi sumalag ng sumalag dyan sa mga ginagawa nila. See? And people is going, the people will judge him as, kita nyo na, wala. So, hindi po, distraction sa unang 3 taon, distraction sa huling 3 taon. So, ano po ang epekto nito sa ordinaryong mamamayan? Halimbawa na lang sa mga dumalo doon sa Kongreso ng Bayan, mga transport sector, mga urban poor at yung mga kapatid nating katutubo. Go ahead po. hindi po ba, kung maalala mo ang komento nung bawat sector doon is, katulad ng transport, ang sabi ng transport, ano po ba ang nagawa ng administrasyon na to para sa amin? Yes. Okay. Yun din yung sinabi ng mga katutubo. Ano po ba ang nagawa ng administrasyon na ito para sa amin? You see, so, ang nangyayari is singilan eh. Ano ba, Mr. President, sa iyong pamumuno, anong nagawa mong kabutihan para sa amin? And ang nangyari kasi, because of the distraction, because of the unholy alliance na talagang, hindi ko yun maintindihan eh. Siguro, wala, distracted. The first 3 years talagang sisingiling ka ng taong bayan. Ano bang nagawa mo? Bumaha pa nga di ba? So, maraming mga ganon eh. So, hopefully, itong susunod na 3 taon, meron. So, siguro, because dyan sa ganyang mga klaseng pangyayari, kaya yung panawagan na siguro, parang kumbaga ang bunto ng sisi ng mga iba-ibang sectors na sumama doon sa Kongreso, Kongreso ng Bayan, nasa liderato ng Kamara. Kamara. Okay. So siguro, iniisip ng mga dumalo doon na kung magpapalit ng liderato ang ating Kamara, baka magabayan, no? makasuportang mabuti sa administrasyon ni Presidente Bongbong. No? So, 3 years is maikli na po yan. Kung tutuusin, talagang wala na po. Tsaka, Oo, parang ang bilis ng 3 taon lang na 3 taon, ang bilis yan eh. sayang yung pagkakataon. Tsaka Pero yung, siyempre, 3 taon ay matagal. Pagka nakaupo ay walang ginagawa dahil walang nangyayari sa development. ang problema doon sa patatlo-tatlong taon na yan, talagang dapat rebisahin natin, ibaguhin natin. No? Hindi pwedeng 3 taon na hindi po pwede yung masyado pong maikli. Naupo ka ng June 30.
di kalahating taon yun. Mm. Yung mga di ba? Tapos 1 year yung susunod. Yun lang ang buo mo eh. Mm. Pagkatapos nun, yung susunod na wala na uli eh. The whole time, binabakbakan ka na ng kalaban mo. Oo. May hindi naman nagko-cooperate sa'yo para matulungan ka at nang meron kang ma-accomplish. At dito sa ating programa na pangkapayapaan at kaunlaran, ano epekto sa kapayapaan at kaunlaran kung ganitong may distraction palagi for the first 3 years at the last 3 years? Actually, sa usapang pangkapayapaan na marami tayong mga naging pagkukulang dyan. No? Mm. Now, people are talking, yung assessing. Meron akong nabasa na sila may mga bunkers eh. Okay. Oh. May mga kuweba naman tayo eh. Mm. Okay, may mga pwedeng pagtaguan. Ito yung noon ko pa sinasabi na we need to have a strategy. Mm. No? A national strategy kung ano yung gagawain natin. Mm. Halimbawang magkaroon ng kaguluhan. Yes. Okay. Ako, sinasabi ko dun sa kahit na dun sa librong sinulat ko, sabi ko, dapat merong, ngayon pa lang, ang training natin, hindi naman tayo pwedeng lumaban ng conventional, wala naman tayong panglaban eh. Mm. Tayong barko, wala tayong aeroplano, hindi ba mahina eh. Mm. Ang aking minumungkahi, ngayon pa lang, ang pagsasanay guerrilla. Okay. Okay? Ngayon pa lang, tama yung sinasabi eh, wala tayong bunker, maghukay na tayo. Mm. Kaya ko yan naisip kasi nung yung We Were Soldiers ni Mel Gibson, Mm. yung true story na nangyari doon sa isang batalyon na pinadala sa Vietnam, Mm. hindi niya malaman kung saan ang gagaling yung mga sundalo eh. Mm. Yung mga kalaban. Yes. Yung pala, yung isang dibisyon ng kalaban niya nasa ilalim ng lupa, kung saan sila nandun sa ibabaw. Kaya hindi sila saan naggagaling itong mga lintik na to, hindi naman namin nakikita kung saan may dumarating. Basta bigla na lang may lumalabas. Yung pala may mga lunggang labasan na sinusugod sila. Mm. See? So, that is how prepared they were Yes. doon sa anticipation nila na maaari kaming sakupin, maaari kaming lusubin, pero may hirapan kayo sa amin. Totoo namang nahirapan. Mm. Di ba? Talo Amerika doon eh. Mm. See? So, yung mga ganong klaseng strategy, kami ko, mag-guerrilla tayo. Mm. Yun ang training natin. Pagka merong lulusob, di sige lumusob kayo, hubaran tayo ng uniforme. Yes. Tago na tayo. Mm. Okay. Ganon yung ginawa sa Iraq. Mm. Sa Iraq, nung nilusob sila ng Amerikano, konti lang yung unang namatay na akala nga nila may resistance, biglang wala. Mm. Okay? Because hindi nila kayang tapatan yung military might ng Amerika. Yes. Bakit ka magpapakamatay ng hindi mo naman talaga kaya? Di papasukin mo. Mm. But make their life miserable. Tama. So kaya nga nauso yung contractor because they cannot travel from point A to point B, namamatay sila eh. Mm. See? So dahil sa dami na ng casualty nila, they have to get contractors. Tama. Ito yung mga mercenaries na matataas ang bayad to be able to do some of the jobs they needed to do. Mm. Yung mga ganon. Kailangan meron tayong ganong policy. Wala naman tayo nagawa. Wala nga eh. Yun. Di ba? Puro rhetorics. Tsaka ang hilig nating magdebate, ang hilig nating mag-usap, kulang sa aksyon. Oo. So, sa kapayapaan yun. Siyempre, sa kaunlaran, susunod na lang. Wala nga nangyayaring kaunlaran. Yun nga yung una nating pinag-uusapan na tinatanong. Naniningil na yung ating mga kababayan eh. Ano po ba nagawa mo para sa amin? Mm. Eh, ano po ba yung meron ka bang nakitang magandang naging pagbabago sa bawat departamento na lamang ng gobyerno? Hindi tayo nambumula dito na hindi natin sinisiraan ng gobyerno. Ang sinasabi lang natin, kasi napapag-usapan natin, baka sakaling makapukaw, baka sakaling makatulong tayo na, di ba? Yes. Ganyan, mahirap dahil hindi naman natin gustong magkaroon ng mga ano ba yung sinasabi yung iba na may mga nagsasabi na yung mga rally na, yung mga ganon, kailan natin gagawin? People's diba? power. Oh. Yung mga, yung
Hindi natin gusto yung ganong klaseng kaguluhan dahil mas lalong nakaka-distract yung mga Doon ganon. tayo sa legal. Okay. Ang inyo pong mga nakikinig yata at nanonood sa ibang bansa, baka gusto yung batiin at ang ibang kaibigan nyo rin na nakikinig. Go ahead po, Oo, General. mga kaibigan nating nakikinig. Hindi ko alam kung yung sa Antarctica nakabalik na yung mga taga ron, no. Pero hindi, binabati natin yung mga Pilipinong nagtatrabaho doon sa cruise ship na nagbibiyahe magmula sa yung pinakadulo ng Argentina, George ano yata yun Georgetown or something. Basta may pagka-George yung pangalan. Umiikot yun now and then umiikot. Papuntang Antarctica tapos pabalik. Yung mga Pilipinong nagtatrabaho doon sa barko, natutuwa sila pag kami nakikita silang mga kababayan natin na nandun. So, mga nakikinig yan sa atin na kumbaga parang makapakinig naman kami, no? Dinig naman namin yung mga sa Pilipinas. Yan, no? So, magandang araw sa inyo dyan. Kung anumang oras kayo datna ng aming programa. Siyempre, yung kaibigan natin sa New York, sa New Jersey, sa California, Texas, meron din. Yan, no? So, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po huwag kayong magsasawang makinig sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-like, nag-follow, nag-share at nag-heart dito sa ating programa at sana po ay lalo nyong i-share ito para mas marami pa ang makaalam pa sa ating advokasya na kapayapaan at kaunlaran. Maraming salamat sa ating President CEO na si Dean Edgard Cabangon. At maraming sa ngalan po ni Kuya Andy Vital at ni General Jerry Zamudio. Ako naman po ang sinasabi ko pag ako'y nagpapaalam, mahalin natin ang Pilipinas. Walang ibang magmamahal kundi tayong mga Pilipino.